Chapter 22. Siguro, anak ikaw na lang muna. Tapos susunod na lang ang ate mo. Sigurado ako makakatulong pa rin naman iyan. Napabuntong hininga si Helena. Wala na silang ibang naisip pang paraan. Ang importante, nakumbinsi nila ang ate niya. I hope she's doing well. Nabulong na lamang niya sa hangin. Kahit gaano pa kasama ang naging nakaraan nila, kahit gaano pa kasama ang mga ginawa nito sa kanya, still she doesn't want anything bad to happen to her. If she's undergoing a mental treatment, Helena sure na mukhang natatauhan na ito. Sana nga tama ang iniisip niya. Napayakap na lamang si Timothy kay Helena. Things have been really tough lately. Her girl deserves a very tight hug. Hindi biro ang pinagdadaanan nito. He have witnessed almost everything as bahagi na rin siya ng mga naging paghihirap ni Helena. Hindi niya ipagkakait ang isang yakap lang. Salamat, Tim. Salamat sa tulong mo. Paulit-ulit yung sinasabi ni Helena sa kanya. Malakas ka sa kin, ikaw pa ba? I promised myself that if I have given another chance to make everything right once more, I will never waste it again. Nawala na't lahat ang alaala ko sa iyo. There will always be a reason why it happened. Siguro, para hanapin ng puso ko ang mga alaala ko sa iyo ng kusa. Pero ngayon na naaalala na kita at hawak kita sa mga bisig ko, maipapangako ko na sa iyo na hindi ka nabigo, na hindi ka nawalan ng pag-asa sa atin, Helena. Hindi ko alam kung ano ang ginawa ko para bigyan ako ng Panginoon ng isang babaeng katulad mo. I feel like I don't deserve someone like you. Isang imbes na pinipigilan ni Helena ang maiyak, gusto na lamang tuloy niyang maiyak sa mga pinagsasabi ni Tim. She's speechless. Sa totoo lang ay hindi na niya alam kung ano ang isasagot niya. Mom, si Tim balak yata akong paiyakan. Sumbong niya pa sa mommy niya na alam Norman niyang nakikinig sa kanilang dalawa. Paiyakan ka na naman niya sa saya, art ka pa ba? Pambabara ng mommy niya. Sana nga, sana sa susunod na iiyak siya ay dahil na sa sunod-sunod na kasiyahan naman. Hindi naman siguro siya ganun kasama para pagkaitan ng kaligayahan sa pagkakataong ito. Mommy naman, doon na kayo sa labas. Kausapin niyo na ang doktor tungkol sa pagsasalin ng dugo ng ma-schedule na. Sumasakit ang mga mata ko sa inyo, naiinggit ako. Paano naman, ang bib loves ko, nakahiga pa rin dito. Kailangan na niyang gumaling at baka masundan pa namin kayo. Pagbibiro nito, Mommy, ang sagwa mo. Ito naman. Di ka na mabiro. O siya, sige na. Lumabas na kayo. Bakit mo ba kami pinalalabas, Mom? Ayaw mo bang may kasama kang magbantay ka, Dad? Name mo ang mommy niya. Hindi ba't ang sabi ko puntahan na ninyo ang doktor? Sige na. Gumayak na kayo. Tatawa-tawa na lang na lumabas ang dalawa. Pero nakailang hakbang pa lamang sila ay halos matigil na sila sa pagtawa at halos nakakita ng multo nang makita nila si Helen. Yes, it was Helen standing right the door. Tagoos ang tingin nito sa dalawa. You cannot see any expression in her face. Helen, Tim uttered. Napabitaw pa siya sa pag-akbay kay Helena ng mga oras na yon. Bakit mo tinanggal ang kamay mo sa balikat ni Helena? Kunot noong tanong ni Helen na tila nagtataka pa. She looks different. Parang hindi ang war freak na Helen ang kaharap nila ngayon. Hindi rin ito nakataas ng kilay. Where's Daddy? Tanong pa nito nang hindi makasagot ang dalawa. Hindi nila ito maintindihan. Why is she being casual to them now na parang walang nangyari? Nasa loob siya. Tiningnan nito si Helena sa mga mata. I want to donate today. She sounds so firm with her decision. What? Sabay na sagot nilang dalawa. I want to do it together with you, Helena. Hindi man nila alam kung ano ang dahilan ng biglang pagbabago ng isip ni Helen, nagkaroon ng sila ng mas malaking pag-asa. That everything will go well sooner. Are you serious? Ate Helen, hindi pa man natatapos na magsalita si Helena ay pinutol na siya agad ng ate niya with a very tight hug. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Is she really hugging me? Is this for real? Anong nangyayari? Bakas pa rin ang pagkagulat sa mukha ni Helena. Sa mga yakap na iyon ng ate niya ay pakiramdam niya, any moment babagsak na naman ang mga luha niya. This is too sudden. Hindi nila ito inaasahan. I am so sorry for everything, Helena.
Alam ko, hindi sapat ang sorry lang sa lahat ng mga kasalanang ginawa ko sa iyo at sa pamilya natin, but I still want to try. Please LM heartily sorry. Sana may puwang pa sa puso mo para patawarin ako. Pagmamakaawa nito, tila nanlambot na lang si Helena. Naramdaman niya na lang na namamasa na ang balikat niya. Her twin sister is already crying. Ang boses nito, this is how she speaks 6 years ago. When everything is still alright. Nung maayos pa ang pagsasama nila. Noong wala pang selosan at hidwaan. Noong wala pang puot at galit na tumubo sa dibdib. Kay tagal niyang pinagdasal na mangyari ang araw na ta. Kay tagal nila itong hinintay. At ngayon na nararamdaman niya kung gaano kasincere ang ate Helen niya sa paghingi nito ng paumanhin sa kanya, paano niya ito matatanggihan. Tahan na, ate, tahan na. Hindi para sa akin ang magpatawad, alam mo kung gaano kahirap iyan. Lalo pa dahil pareho tayong nagkasakitan. Pero sana totoo ito this time. Dahil sa ganitong sitwasyon, walang ibang magkakampi kundi tayong dalawa lang. Tayong magkakapamilya lang. At sana, mapatawad mo rin ako sa kasalanang ginawa ko. Ito na siguro ang pinakamag-andang araw para sa kanilang lahat. Unti-unti nang gumagaan ang pakiramdam niya. Unti-unti nang naiibsan ang sakit na daladala niya sa dibdib niya. Kailanman ay hindi naging madaling magpatawad. But if forgiving means another chance to fix a broken thing again, she would want to take the risk. Samando na nagsidating sina Bea at Carlo nang magkasama during the blood transfusion. Magkahawak pa ng kamay sina Helena at Helen habang kinukunan sila ng dugo. Takot sila pareho sa dugo at karayom, leon lang yata ang pagkakapareho nila bukod sa mukha. Now, they look stronger together to conquer things. Anong nangyari? Bakit magkahawak kamay ang dalawang yan? Nakangiwing tanong ni Bea na halatang wala pang alam sa nangyayari. Kara-rating lang kasi nilang dalawa ni Carlo. Napapadalas na rin ang pagsasama nilang dalawa. Parehas na wala pa rin namang naglalakas loob na umamin. Palibasa, parehas na takot magseryoso. You'll find out later, sagot ni Timothy. Nasa labas kasi sila ng laboratory kung saan kinukunan ng dugo ang dalawa. Nakatanaw lang sila sa transparent glass na pintuan. Bati na ba sila? That quick. Wow, ang quickie. Si Carlo ang nagsalita. Mahina tuloy siyang siniko ni Bea sa tagiliran. Ikaw, mga quickie pinagsasabi mo dyan. Tandang padamdam. Baliw ka ba? Nagduda tuloy si Tim. Wait, did you guys do quickies? Sabay na nagsiiwas ng tingin ang dalawa. Got ya. Huwag kasi masyadong paalata. Jeez, Carlo, shut up, bro. Saway ni Carlo habang si Bea ay namumula sa isang sulok. Grr, how can she deny? Huling-huli na sila sa facial expression pa lang. Bakit kasi ang rupok-rupok niya, paano niya pa ay deny na 2 beses nang may nangyari sa kanila ni Carlo? Tapos hanggang doon na lang lagi yun dahil parehas naman silang takot sa commitment. Kumbaga, they just need each other for pleasure and to satisfy their worldly needs, pero kapag seryosong relasyon na ang usapan, parehas na outrage silang dalawa. Can anyone here explain what's happening? Pag-iba ni Bea ng usapan. Mamaya na, Bea, kita mong nakahiga pa sila dyan at kinukunan ng dugo, Ikaw kaya, try mo mahiga dyan kung makapagsalita ka pa. Supalpal ni Carlo sa kanya. Can you shut up, Carlo? Ako pa ngayon ang kailangan mag-shut up, ikaw nga itong nagbubunganga dyan. Napa-roll eyes na lamang si Bea sa kanya habang nagpapadyak na naupo sa ekstrang upuan sa labas habang naghihintay. Tila lumulutang pa ang dalawa nang makalabas ng laboratory. Pinagpahinga naman sila bago lumabas pero hindi pa rin iyon sapat. Binilhan sila nina Timothy at Carlo ng isang basket ng samut-saring mga prutas at pagkain na mas mapapadali sa pagbabalik ng lakas nila. Isa wala pa ring nagsasalita tungkol sa estado ng kambal kay Bea. Kaya heto, habang pinapanood niya ang dalawa na pinapakain ni Timothy ay nakabusangot siya. So, will there be someone who will tell me what's happening here? Inis nitong tanong. Nasa separate room sila ngayon habang sinasalinan ng dugo ang daddy ni na Helena. Bea, I know ang bilis ng pangyayari. But everything is fine now. Kalmadong sagot ni Helen kahit na nanghihina siya ay sinikap niya pa ring sumagot ng maayos. Pakiramdam niya kasi talaga ay umikot ang paningin niya.
Ganito pala kapag nakuhanan ng dugo. Para siyang lumulutang sa ere. Paano naging fine? Ganon-ganon na lang yun. After all that she did to you. She even ruined your name in public. Tapos sa isang hingi ng tawad, okay na agad. Hindi matanggap ni Bea. She wants to protest. Na-witness niya kasi ang lahat. Nariyan siya noong mga panahong nahihirapan ang kaibigan niya sa lahat ng mga karanasan nito sa buhay kaya hindi niya agad matanggap. Bea, please calm down. Kung sa bagay, hindi naman kasi ako kasing bait mo, sis, Kung ako lang, hihintayin ko siyang magmakaawa sa akin. Sa lahat ng ginawa niya. Kulang pa yun. Nilapitan ni Carlos si Bea para pakalmihin ito. He held her in both of her shoulders. Bea, tama na. Kumalma ka na. Ang mahalaga ay ang ngayon, di ba? I know you also want everything to be fine. Bea, please. Ani Helena. Fine then. Wala naman na akong magagawa. Nandyan na yan ikaw naman ang naagrabyado at hindi ako. Nagpatawad ka na. Wala na akong magagawa dyan, I'm so sorry, Bea. I know you feel bad that I caused so many troubles with your best friend. Paghingi ng tawad ni Helen mismo sa kanya. Napa-cross arm si Bea sabay iwas ng tingin. Pulang-pula pa rin ito at medyo naiinis pa rin. Ano pa nga bang magagawa ko? Nariyan na yan. Kayo naman ang magkapatid dito. Best friend lang naman ako. Kung ayos na kayo, di okay. Pero sana totoo na yan. Napangiti si Helena. That's my best friend. Thank you, Bea. The best ka talaga. Naiinggit na lamang na napangiti si Helen kina Bea at Helena. She wish she had a friend like Bea too. Leon bang masasandalan rin niya sa mga problema? Pero siguro nga kaya hindi siya binigyan niyon dahil nariyan naman ang kakambal niya who's willing to be a shoulder for her to cry on. Masyado lang siyang nagpabulag sa galit at puot sa puso niya kaya hindi niya nakita iyon. She knows that she isn't totally healed yet lalo na ang mental state niya pero ngayon na nakabalik na siya sa family niya, sigurado siyang mapapabilis na iyon. At magiging nayos na rin ang lahat. Nakakalungkot lang dahil bago siya natauhan ay napakarami na niyang nagawang kasalanan sa pamilya niya at higit na sa kakambal niya. Kapag lumakas lang siya, gagawin niya ang lahat para makabawi sa pamilya niya. Isang linggo matapos makalabas ng daddy ni Helena sa ospital ay bumalik ang dating sigla ng bahay nila. Tuwang-tuwa nga ang daddy nila nang malaman na paggising niya ay ayos na ang dalawa niyang anak. Akala niya ay wala ng pag-asang magkaayos ang mga ito. Inisip na lamang tuloy niya na blessing ang pagkakaroon niya ng aksidente dahil kung hindi dahil doon ay marahil, hindi niya makikitang kumpleto ang pamilya niya ngayon. Dad, si Helena ba nasaan? Tanong ni Helen sa kanya. Kasalukuyan siyang humihigop ng tsaa sa kusina. Aba nasa balkon na yata, silipin mo na lang doon at mukhang malalim ang pinag-uusapan nila ni Timothy. Sumagot ito, ganun ho ba? Sige, Dad, I'll just go there. Namiss niya ang bawat sulok ng bahay nila. Madalas silang maglaro lang ni Helena sa loob ng bahay noon. The good old days. Sana nga ay lagi na lang silang bata nang wala nang iisipin pang mga problema. Habang iniisip niya ang lahat ng mga pinagsamahan nilang dalawa ay naiiyak na lamang siya. She has been too hard on her sister that she almost forget how they are bonded together since they were kids. Isa nang maabyute niya sina Helena at Timothy ay magkayakap ang mga ito. Napatalikod siya. Nahiya siya bigla. It's not that she want to ruin the moment pero napansin siya ng dalawa kaya napabitaw ang mga ito sa isa't isa. Ate na ilang na wika ni Helena nang mapansin ang ate niya na nakatalikod mula sa kinatatayuan nilang dalawa. Mabilis namang humiwalay sa pagkakayakap sa kanya si Timothy. Pero nakahawak pa rin ito sa kamay niya. That's how clingy he is. Wala. Ituloy niyo lang. Doon na muna ako sa baba, sagot ng ate niya. Bakit sana, Helen? Nagtatakang tanong ng binata. Humugot ng malalim na hininga si Helen. Just want to say that I am happy for the both of you. Tuldok. Uutol-utol man ay sinikap niya iraos ang mga nasa isipan niya. Naisip niya na kung gusto niya talagang bumawi, kailangan niyang simulan sa simpleng pagsuporta sa kapatid niya para kay Timothy. Tanggap na niya. Natanggap na niya na tapos na ang kwento nila ng binata at hindi na siya dapat maghabol pa dahil kahit anong habol ang gawin niya, Timothy won't end up with her.
At kapag mangyari man, he will never be happy with her kaya bakit niya pa ipipilit? Napatingin si Helen sa kamay ng akambal niya na hawak-hawak pa rin ng dati niyang nobyo. Now that you are holding her hand, sana huwag mo na siyang pakawalan. I trust you, Timothy. At huminga muna siya ng malalim. Walang sapat na buntong hininga ang makakatanggal sa lalim ng kabang nararamdaman niya. At gusto ko lang sabihin na ipinauubaya ko na sa iyo ang kakambal ko. Sana, alagaan mo siya higit pa sa kung gaano mo ako inalagaan noon. At sana, kahit anong mangyari, always choose her, Tim. Always choose your family. Nang masabi iyon ni Helen, pakiramdam niya ay nabunutin siya ng isang daang tinak sa dibdib. Maluwag na siyang nakahinga ngayon lalo pa at nakita niya kung gaano kasaya ang dalawang tao sa harapan niya na pareho niyang mahal. Sina Timothy at Helena, sapat na ang mga ngiting yun para masabi niya sa sarili niya na tinapos na nila ang laban. At pag-iibigan pa rin nila ang nagwagi. This calls for a celebration. Masiglang sigaw ni Helena. Pakiramdam niya ay nabalik na naman ang party-goer self niya. Nakakatuwaing dahil magaling na ang daddy niya. Bati na rin sila ng ate Helen niya. Walang mapagsidla ng tuwa niya sa dibdib. Katatapos lang kasi nilang maghapunan kaya masigla na naman si Helena. Puno pa siya ng enerhiya ngayong kakakain niya lang. Oh my gosh! I like that. Pagsang-ayon naman ng ate niya. Mag-bar kaya tayo. Nakangisi nitong suhestyon. Lumapad ang ngiti ni Helena. She missed the bar, she swear. Matagal-tagal na rin simula nang huling beses siyang nag-enjoy sa bar. Layong tipong mawawala siya sa sarili niya sa sobrang saya. I'll want to have some fun too, mommy. Ani ng munting tinig. Si Tinsley. Itong batang to bigla-bigla na lang din sumusulpot. Palibasa, miss na nito ang mommy niya dahil madalang na lang silang magkasama simula nang nangyari. Naiwan siya lagi sa bahay. Tinsley, you can't be there. It's not a place for kids. Saway ni Helena. Napapout naman agad si Tinsley. It's not a place for you either. Napalingon si Helena sa nagsalitang si Timothy sabay nguso niya. What are you saying? She murmured. Bakit? Babalik ka na naman ba sa bar? Na naman. And what will you do there? Have fun with random guys. Napataas ng kilay si Helena. Teka nga, nagsiselos ka ba? Tanong niya habang nagpipigil ng ngisi. Gusto niya talagang ngumiti pero gusto niyang magpanggap na seryoso dahil mukhang magkasalubong na agad ang kilay ni Timothy. Is he really pissed? Ang bilis niya namang magalit. Zero, ano naman sa'yo? I'm single. I can go wherever I want. Napahagik-hak si Helen sa kanilang dalawa. Timothy, single daw. Ba't kasi di mo pa nilalagyan ng label, Yan tuloy. Wala kang karapatang pigilan siya. Inis na napasak na lamang si Timothy at hindi na nasagot. Pikan talaga. Natatawang nagsalita pa ulit si Helena. Dito ka na lang at magbatay sa anak natin. Magbabonding lang kami ng ate ko. Huwag kang mag-alala, sir. Hindi naman ako maghahanap ng lalaki doon. Ang kapal naman ng mukha ko kapag ginawa ko yun. Siguraduhin mo lang. Paniniguro ng binata. Ay hindi ba, sis? Sayang naman. May ipapakilala pa naman akong guy sa'yo. May I-meet up kasi ako mamaya, Pagpaparinig ni Helen na tila gustong asarin si Timothy. Nagpantig muli ang tenga ng binata. Tatayo na kasi sana siya kasama ni Tinsley para ipagpahinga na ito sa kwarto. Helena, subukan mo lang. Pagbabante pa nito bago siya dumiretso na sa taas sa kwarto ni na Helena at Tinsley. Nang makataalis na ito ay agad na bamulong si Helen. Napakaseloso sa'yo ng lalaking yun. Nako, Helena, huwag mo nang pakawalan yan, ha? Ngumiti si Helena. Hindi na, ate, hindi na talaga. Sinundan na lamang ni Helena sa taas ang mag-ama niya. Gusto niya kasi na makausap muna ito bago siya umalis. Siyempre dahil medyo nagtatampo pa iyon ay dapat niya muna itong suyo-suyuan. Pagbukas niya ng pinto ng kwarto niya ay nadatnan niyang naglalaro ang mag-ama niya. Zero, akala ko ba papatulugan mo na yan? Tanong ni Helena. She said she still wants to play. But I set a time limit so she can still go to bed early. Napataas ng kilay si Helena. Aba, level up yata sa pagiging daddy si Timothy Aniya sa isipan. Ang cute lang ng idea na ayaw niya itong masobrahan kakalaro so he set a time limit.
That's a good idea to discipline his daughter. Okay. Iwan ko na muna siya sa'yo, ha? I'll just take a shower. Palam ng dalaga. Napabusangot si Timothy na parang bata. Labag talaga sa kalooban niya na aalis si Helena para magpunta ng bar. It's her usual thing kahit na noon pa, at wala namang masamang nangyayari sa kanya pero ayaw niya talagang nakikita ito nasa bar dahil alam niyang samot-saring mga tao ang naroon at hindi niya kilala ang lahat ng tao sa loob ng bar. Kung pwede niya lang itong itali. But Helena's right, wala naman silang label. It's like, he doesn't have any single right. Fool yourself, Timothy. Ano nang balak mo? You need to own your woman. You need to own her already. Wika ng kanyang isipan. Aalis ka ba talaga? Tanong niya muli nang tumigil siya sa tapat ng pinto kung saan nagsa-shower si Helena. Daddy, wait up. I'll just go get my other toys downstairs, okay? Palam ng anak nila. Yes, sweetie. Nakangising sagot ni Tim. Hindi nakalock ang comfort room kaya nabuksan niya iyon saka siya nagmamadaling pumasok sa loob noon. Napasigaw si Helena sa gulat. Shout, Timothy, bakit ka nandito? Tandang padamdam. Naliligo ako. Mariing tinakpan ni Helena ang maselang bahagi ng katawan niya. Mabuti na lang at malaking tulong ang mga bubbles at foam ng ginagamit niyang sabon at natatakpan ang kanyang katawan. I don't care. Nakita ko na naman iyan lahat. Ano pang itatago mo sa akin? But what are you doing here? Hinihingal na tanong ni Helena. Heto na naman siya. Kinakapos ng hininga. Sobrang lakas ng tibok ng puso niya ngayon. Pakiramdam niya ay sasabog ito anumang oras. Napapa-attract siya sa bawat hakbang papalapit ni Timothy sa kanya. Habang kagat-kagat niya ang nanginginig niyang labi ay hindi niya alam kung anong balak ng binata. All she can hear you is her pounding heart. Are you sure you still want to go? Tanong nito sa kanya. Mapupungay ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Nakakapanghina ng kanyang tuhod. Hindi niya maipaliwanag kung anong mararamdaman niya. Dagdagan pa ng lamig na dala ng tubig mula sa shower. Tim, mababasa ka. Stop right there. Paalala ni Helena sa kanya pero tila wala itong naririnig. Ako, ayaw kong umalis ka. So, I think this is a very effective way to stop you from going. Napasinghap ang dalaga nang higitin siya sa batok ni Timothy. She felt her whole body shivered. Lalo na nang bamulong ito sa kanyang tenga. I want to love you until you couldn't walk anymore, Helena. He whispered. Tila mawawala si Helena sa kanyang ulirat dahil sa mga sinabi ni Timothy. And with that, he already started kissing her neck. Goodness gracious. Hindi siya makaangat. Her mind wanted to butt her body, kusa na lang sumusuko at ayaw manlaban. Ah! A soft moan escaped her mouth. Napapamura siya sa bawat paghiyod ng dila ng binata sa kanyang leeg. Uto pa lang ang ginagawa niya pero nararamdaman ko na ang pamamasa ng pangibaba ko. Wika niya sa kanyang isipan. Her body is wanting more. Parang ayaw na niya itong tumigil. Now, I'm sure, hindi ka na makakaalis. Nang hihina nitong bulong in between their hug. Hindi nakasagot si Helena dahil habol-habol pa rin niya ang kanyang hininga. I love you, Helena. Tiningnan siya ni Helena sa mga mata niya. He looks tired but satisfied. Kahit ilang beses pa nila itong gawin, baka paulit-ulit lang siyang bibigay. I love you more, Timothy. Ang ending, pati si Timothy ay naligo na lamang rin. Naunang lumabas ng banyo si Helena at nakasuot na ito ng damit na pantulog. Pagod na pagod ang katawan niya. Pakiramdam niya ay daig niya pa ang nagzumba. Wala pa rin si Tinsley nang makalabas siya kaya hinanap niya ito sa labas. Pero nakita niya itong nakakandong sa tita Helen niya at mukhang nagkakatuwaan silang dalawa habang nanunood ng TV na pangiti siya. Tinsley, come on. Tawag nito sa anak niya. Napalingon ang dalawa sa itaas kung saan siya nakatayo. Agad na napakunot ng noo ang ate Helen niya at tila nagtataka kung bakit naksuot ito ng pantulog. Oh, bakit hindi ka naka-outfit ngayon? Is that a new trend at the bar? Pang-aasar pa ng ate Helen niya. Napakibit balikat na lamang si Helena. Paano pa siyang makakapag-bar ngayon pagod na siya? Si Timothy, she just mouthed. Naintindihan na agad ni Helen ang ibig nitong sabihin.
Liling-iling na lamang tuloy ito sa katinulungan ng tumayo si Tinsley dahil tinatawag na ito ni Helena. Tinsley, Terena, you need to rest. Okay, mommy, sagot ng bata saka nagmamadaling tumakbo sa kinaroroonan niya. Paano ba yan? Guess I'll be the only one to go then. Ani Helen, sabay tayo niya. She's wearing a spaghetti-strapped rose gold satin dress. May slit iyon sa legs. She looks gorgeous. Now, mukhang magagawa niyang manghok ng mga lalaki sa bar ngayon all by herself. You look gorgeous, sis. Sigaw pa ni Helena bago niya pinasok sa loob ng kwarto ang anak niya. Pagdating ni Helen sa bar, malayo pa lang ay agad niyang natano sina Bea at Carlo. Aba, mukhang napapadalas na yata ang paglabas ng dalawang ito, Naisip niyang maki-join sa kanila kahit ngayong gabi lang. She ordered a bucket of beer first bago niya tuluyang dumiretso sa lamesa ng dalawa. Ibinagsak niya ang isang bucket ng beer doon sa lamesa. Oh, Helen, napagala ka yata, wika ni Bea. Well, hi, she greeted. Maupo ka muna, utos naman ni Carlo. Humila ito ng isang stainless stool para maupuan ng dalaga. I didn't know you hang out often. Hibat balikat na tanong ni Helen. Well, madalas na talaga kami dito. Mukhang sa tagay na lang talaga mutual ang feelings namin. Pagpaparinig pa ni Bea, Carlo just chuckled, guess so. Bagay naman kayo. Sigurado ba kayong sa inom lang kayo may mutual feelings? Parang ayaw ko naman yatang maniwala. Pagdududa ni Helen. Nakikita niya kasi sa mga mata ng dalawa na parehas lang naman nilang gusto ang isa't isa. Yun lang siguro ay walang naunang umaamin sa kanila. Hindi nakasagot ang dalawa. Nang mag-change ang music ay napasayaw si Helen. This is it. A party music. Tila sinasaniban ang katawan niya. She's not a party goer before pero nang lumayo siya ay natuto na siyang magliwaliw at pamarty madalas. Yuho, let's dance. Yaya ni Carlo kay Bea at Helen. Tara, walang pag-aalinlangang sagot ng dalawa. After all that had happened, deserve naman siguro nilang sumaya ngayon at mag-party. Habang may hawak-hawak pang beer sa kanilang mga kamay ay wala sa sarili silang nagsis-ayaw habang sumasabay sa saliw ng maingay na musika. Nakakabingi yun sa tenga but it's just the right noise to shake all the negativities away. Yuho, this is nice. I'm loving this. Sigaw ni Helen. Nagulat na lang si Bea nang biglang nawala si Carlo. Nagsasaya sila pero bigla itong naglaho. Saan na naman ba napunta iyon? Helen, did you see where Carlo go? Nagtatakang tanong ni Bea. Ha, hindi ang daming tao dito ngayon. Babalik din yun. Let's just dance. Hagik-hak pa nito. Inisip na lang ni Bea na baka may pinuntahan lang si Carlo. Nagsikunot ang noo nilang lahat nang mapalitan ang party music ng isang romantic song. Anong nangyayari? Ay, hala, sweet dance. Manggilan-ngilan lang sa mga bulong-bulungan ng mga tao. It's a sweet instrumental song by a famous artist. Napangiti si Bea nang marinig niya iyon. It's her favorite. Bad timing naman itong si Carlo, oo. Nasaan na ba kasi yun? Ayaw niya ba akong isayaw? Aniya sa isipan. Nilibot ni Bea ang tingin niya at napansin niyang humahawi ang mga tao. Ang kaninang kumpulan sa gitna ay unti-unting napawi. Where did everybody go? Nagtatakang tanong niya sa isipan. Maging si Helen ay naglaho na rin sa paningin niya. Until everything went black, the lights were turned off. Nagpanik siya. Helen, si Carlo, there is really something wrong here. Inis na wika niya sa kanyang isipan. If everybody is playing a game, bakit naman yata hindi siya sinali? Are they playing hide and seek? Ako ba ang taya? Tanong muli nito sa kanyang sarili. Nang saktong malapit na ang chorus part ng instrumental song ay biglang bumukas ang ilaw. Nakapalibot na sa kanya ang kaninang nagsasayaw sa dance floor. There holding a banner and right in front of her ay halos maulol siya nang makitang sobrang lapit ni Carlo sa kanya. Carlo is holding a bouquet in his hand. Napasinghap siya sa gulat. She wasn't expecting this. Anong nangyayari? Bakit may ganito? Carlo, ano ta? Bea, panimula ni Carlo. He's also holding a mind sa kabilang kamay niya. I know in myself that I really have no plans of getting myself into a relationship.
Pero nung nakilala kita, nag-iba ang pananaw ko. I feel like I wanted to commit to you. Sa'yo lang. Sa'yo ko lang gustong mag-take ng risk. Dugtong niya at halos manggatog na ang tuhod ni Bea. Naiiyak na agad siya. Minsan lang kung bumanat ng ganito si Carlo pero mukhang balak pa yata niyang paiyakan si Bea. Hindi nakapagsalita ang dalaga. Nakikita mo naman siguro ang banner na hawak nila. Hindi ba? Tumanggo tango si Bea sabay sulyap ng banner na may nakasulat na "You will be my girlfriend." Oo, maluhaluhang tumanggo ito. Pero hindi ba dapat "Will you be my girlfriend" yan? Masyado ka naman yatang pala desisyon dyan sa banner mo. Pambabara ni Bea sa kanya habang natatawa. Pero ang mga mata niya ay lumuluha na. Kasi, whether you like it or not, you will be my girlfriend at gagawin ko ang lahat para matawag lang kitang akin. Natawa si Bea. Hindi na kailangan, Carlo. Because from now on, I will be yours. Nagsitilian ng mga kababaihan ay loob ng bar. Masigabong palakpakan ang naging ingay sa loob at hindi na ang napakalakas na party music. Sabi na nga ba at may isang aamin. Sigaw ni Helen na kinikilig-kilig pa. Mukhang kailangan na nga niyang tanggapin ang kapalaran niya na tagakilig at tagapalakpak na lang muna ngayon sa love life ng ibang tao. At least, she already accepted everything kaya hindi na siya biter. Someday ay umaasa rin siya na makikita niya rin ang lalaking magpapatib-okay muli ng puso niya. She will never be afraid to open her heart again to someone kung papalorin man. Ang mahalaga ay masaya ang mga tao sa paligid niya at naniniwala siya na happiness attracts luck. Sinil ng isang matamis na halik ni Carlo si Bea sa gitna ng dance floor na iyon. At matapos lang noon ay muli nang ibinalik ng DJ ang party music. Mas nagkaroon pa ng dobleng ingay ang loob ng bar. Ah, miss, excuse me, kanina mo pa kasi natatapakan ang paa ko. Can you move a bit? Reklamo ng isang lalaki na nasa likuran ni Helen. Nagsalubong tuloy ang kanyang mga kilay. Ay, sorry ha. Malay ko ba kasi na nandyan ka. Kung ayaw mong maapakan iyang paa mo, maupo ka na lang sa sulok. Pagtataray niya, she admits, gwapo ang lalaking iyon at mukhang mayaman. Pero hindi naman siya basta-basta bibigay sa basta gwapo lang. Aba, kung ayaw niyang matapakan, bakit hindi na lang siya maupo sa isang sulok? Na high blood na lang tuloy si Helen. Lang ang tanging narinig niyang sagot ng lalaki. She just flipped her hair. Na bad trip tuloy siya ng di oras. She don't feel like dancing anymore. Sino ba ang lalaking ta at napaka-feeling special na mayata? Zanshern author last 2 chapters left Paul. Marami pong salamat sa pagsubaybayal, mahal ko po kayo. Everything went back to normal. Sobrang bilis ng mga pangyayari na nagdaan sa kanilang mga buhay to the point na naranasan na nila halos lahat. Saya, lungkot, pighati, pag-iyak at kung ano-ano pang mga bagay. Nalampasan na nila Helena ang malaking dagok sa pagiging magkapatid nila ni Helen. Hindi niya man masasabi na happy ending na sila ng kaisa-isang lalaking mahal niyang si Timothy, she's pretty sure kung ano ang patutunguhan ng lahat ng paghihirap nila. Habang nakatulala mula sa labas ng kotse ay isinuot ni Helena ang kanyang shades. Papunta sila ngayon sa sementeryo para dalawin ang puntod ng kaibigan niyang si Xander. Sinamahan naman siya ni Timothy. Maging si Tinsley ay dala-dala rin nilang dalawa. Ang sabi kasi nito ay gusto niyang makita ang Daddy Xander niya dahil miss na miss niya raw ito. Mommy, will Daddy Xander be happy when he see me? Kuryosong tanong ng bata sa kanya. She cleared her throat. Oo naman, anak. Sino ba naman ang hindi? Saka, sigurado ako, miss na miss ka na ng Daddy Xander mo in heaven. Why did he go to heaven, mommy? Why can't he just stay? Pakiramdam ni Helena ay tutulo na naman ang mga luha niya. It's not yet long after Xander died. Magtatasyong buwan pa lang pero tila sariwa pa rin sa mga alaala niya ang lahat. Pero wala na siyang magagawa. Nung araw na nagpaalam na sa kanya si Xander na matutulog na ito, nagsisisi siya kung bakit hindi na lang niya ito niyakap nang niyakap kung iyon na lang pala ang huli. A man like Xander is rare to find. Sayang lang at maaga siyang nawala. Ganun siguro talaga ang mga bagay dito sa mundo. He's not meant to stay kaya lumisan na siya. Sweetie, it's because God already called him to dwell in his house. And once God called you, hindi ka na makakahindi. Pagpapaliwanag ni Helena. But don't worry,
because in heaven, Daddy Xander can't feel any pain anymore. He's more than happy there. And he's guiding us from above. Really, Mommy, can he see us below? Natawa ng bahagya si Helena. Yes, of course. He might be watching us together with God by his side at this moment. Napakakulit ni Tinsley dahil matanong naman talaga ito ever since. Ang ikinatutuwa lang sa kanya ni Helena ay masyado siyang curious sa mga bagay-bagay. Which is a good sign that she is some kind of an explorer or adventurer. Sa pagkukwentuhan nila ay hindi na nila namalayan na nandito na pala sila sa sementeryo. Kung hindi pa nagsalita si Timothy na kanina patahimik lang at nakikinig sa kanila ay hindi nila malalaman na nandito na nga sila. Helena, we're here. Let's go. Yaya ng binata. Napaayos ng upo niya si Helena. Ay, oo, pasensya na. Ito kasing anak mo, Ang hilig magtanong. Nadala tuloy ako. Sabay punas niya ng luha nito. Are you crying again? Tanong ng binata sa kanya hinubad ang suot ng shades ni Helena. There, he saw her eyes with tears. Oo at umiiyak na naman siya. It's just painful for her to go here and remember how Xander fought for his condition para lang sa kanya. Sobrang dami nitong sinakripisyo at kung palagi man silang dadalaw rito, baka palagi rin siyang umiyak. Wala taano ka na. Pagsisinungaling niya. But it's too late to lie because Timothy knows. Hinigit na lamang niya ang dalaga sa kaniyakap. Sobrang sarap sa pakiramdam ng yakap na yun dahil kinakalma noon si Helena. You can't face Xander like that, baby. Hindi yun matutuwa kapag nakita kanyang umiiyak ng ganyan. Come on, give me a smile. Hinawakan ni Helena ang kamay ng anak niya. Ang sakit lang kasi, Tim, layong panahon na nariyan siya sa kin, ginagawa ang lahat para sa kin, hindi ko alam na may sakit na pala siya noon. Napakagaling niyang magtago. Hindi ko pa rin matanggap kasi pakiramdam ko, may sugat pa rin dito. Sabay turo niya sa kanyang idibdib. That's normal, Helena. Normal lang na may nauunang magpaalam. Huwag mong sisisihin ang sarili mo. It's not anybody's fault. Xander is just too kind na gawin ang lahat para sa'yo nang walang hinihintay na anumang kapalit. Maybe, it's already his way of saying to himself na ibubuhos niya ang pagmamahal niya sa'yo dahil alam niyang hindi na siya magtatagal. She just cried onto Timothy's chest at nang mahimasmasan ay doon na sila nagtungo sa puntod ni Xander. May dala silang bulaklak para rito. Nagtirik na rin sila ng kandila. Hi, Xander, kumusta ka na kaya? Bungad agad ni Helena. Hinayaan lang siya ni Tim na ilabas ang lahat ng bigat sa dibdib niya. After all, mas makakatulong kapag na-release yun at hindi niya kinikimkim. I know you're already happy there but I'm still sad here. Hindi na kumpleto, Masaya naman, pero may isasaya pa sana kapag nandito ka. Parang gusto ko na tuloy magselos. Pagpaparinig ni Timothy. Ngumiti lang si Helena at hinawakan siya sa kamay. Pati na rin si Tinsley, miss na miss ka na rin ni Tinsley. Ito nga, dinala namin siya nang makita mo. Excited daw kasi siyang makita ka, Say hi to Daddy Xander nga, baby. Utos ni Helena kay Tinsley. Napangiwi ang bata. Is Daddy inside that? Kunot noong tanong nito. Yes, baby. His dead body is inside that but his soul is already in heaven. Then I'll say hi to him in heaven instead. Tumangala ang bata. Matalino talaga si Tinsley. Wala nang duda doon. Hi, Daddy Xander. I missed you a lot. I can't play with you anymore but, nandito naman si Daddy Timothy to play with me. I enjoyed our playtime together when you were still alive. I'm still going to miss you, Daddy. I would still miss you so much. At dahil naiyak na naman si Helena ay inunahan niyon ni Tim sa pamamagitan ng pagsasalita niya. Gusto niyang ibahin ang mood. Ayaw na niyang nakikitang umiiyak ang dalawang mahalagang babae sa buhay niya. Huwag kang mag-alala, Xander. This time, I am going to make sure that I will be a responsible dad. Salamat sa pansamantalang paggabay mo sa mag-ina ko. Salamat at isa ka sa naging sandalan nila nung mga panahong hindi ko maintindihan ang sarili ko. Pangako, dude, hinding-hindi ko nasasayangin pa ang pagkakataong ito ngayon. Hinawakan nito ang kamay ni Helena sa kanya ito tiningnan ng mata sa mata.
Dahil hindi ko na alam kung kailan at saan pa ako makakatagpo ng isang Helena de Guzman na paulit-ulit natatanggap sa kin. Dugtong niya pa.